Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 5, 2024, so Friday at very good yung closing natin for the week. So very strong si BSE market kasi another breakout candle po yung ginawa niya for today's trading. So bibihira yung ganyan, no? Nag-up tayo ng 1.5 kahapon tapos another 0.41% na galawan. So sabi natin talagang mini bull run tayo, no? Kasi ilang buwan na, no, since November, December, and then papunta tayo sa mid ng January is uptrend yung galaw po ng ating chart. Okay? So very good yung galaw ng ating market at ang dami pong pumitik ulit na stocks. So kokonti na lang yata yung hindi pa nagre-reverse ng kanilang mga direksyon kasi majority ngayon pasi-pasipa na karamihan ng mga small caps din na stocks natin. Okay? So 6,629.64. So medyo malapit nga po tayo dito sa 6,700 na yung pinaka-resistance ng major resistance sa market natin papunta sa 7,000 level. O di ba? So umabot na tayo sa halos 6-7 na tayo at yun, malayo pa yung end ng January na rin. So very good. Mukhang marami pang gagalaw na mga stocks natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today's trading natin. So nanguna si dito. Ayan, so kaya siguro marami nakabantay pala kahapon sa kanya. So nag-up siya ng 6.01%. So pumitik yung galawan natin. Pero meron siyang maliit na net foreign sell, negative 1.67 million. Tapos isa sa mga winners na maganda yung galaw for today is si Certec. Tsaka yung isa yata si Balay, no? Yung isa na pumitik kanina. So ito si Certec, nag-close siya ng 13.94%. So yung alam ko yung pinaka-catalyst niya kanina, yung parang mag-create siya ng paggawa niya ata ng mga electric motor sa mga motorsiklo naman na electric yung kanyang bagong project. Ayan. So tingnan natin mamaya parang may disclosure siya. So meron siyang 51.17K net foreign sale. So hindi naman ganun kalaki. And then sa mga blue chips, so isa sa mga nanguna si ASN yata at saka itong si Converge. So Converge nag-up siya ulit ng another 3.52%. So ilang araw ng berde itong si Converge natin. Tapos syempre bumabalik na po yung mga foreigners natin. So yun nga pala meron tayong 420 million ulit na net foreign buy. So more or less mga 1.5 billion na pondo po ng ating market. So meron siyang net foreign buy na 33.88 million. Ayan. So maraming pumondo dito kay Converge natin. SCC, so pinitik na rin kanina. So congrats doon sa mga meron. Pabalik na siya sa kanyang gap. Meron siyang upside move na 4.52%. And then meron siyang 2.83 million na net foreign buy naman dito sa market natin. So very good. May nag-buy na rin kay SCC. SPNC natin, medyo nahirapan siya. No? So nag-close the gap na yata to. Negative 0.77% si SPAC natin. Meron siyang, lakas pa rin, no? 12.3 million na net foreign buy. Tapos si Abacor Holdings natin is, ayan, another green ulit. So 4.76% and then meron siyang 2.68 million na net foreign buy po dito sa markets naman natin. Okay? So medyo marami na yung naggalawan sa mga ports natin as of this time. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating mga review is for educational purposes lang po ito ha. So huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron pong risk na involved dito sa market natin. So due diligence lang po kung ano stocks yung gusto nyo bilhin naman. Okay? And then follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka lagi dito sa mga post po natin. Ayan, packet na. Karamihan ng mga stocks natin. So, i-ride natin tong mini bull run na galawan natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community. So, meron pa tayo dito. So, may membership button tayo dyan sa mga gusto mag-trade kasama natin sa market. So sa mga naka-subscribe, salamat po. Check mo lang po yung ating daily uploaded videos. So hindi na nag-improve yung views natin. Company reviews, yung mga sample trades natin, profit or loss, yung ating mga basic indicators, plus yung ating mga fundamentals, and then yung ating mga PSE market studies. So ang dami nating stocks ngayon na pwede nating gamitan ng technicals kasi nga pa-reverse po yung kanilang mga directions naman. Okay? So follow mo ako dyan para updated ka. Tapos dito sa crypto ko to, para sa mga play to earn games natin, medyo pullback pa rin ng konti si Crypto sa Facebook account. Follow mo ako.
para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating pinaka-Facebook page. Pili ka na lang po dyan sa dalawa. Bodega Peak para sa articles nga natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos. Double check mo na lang, money earners, yung mga posts natin with regards sa mga side hustles natin. Okay, so kaya lang natin yan, passive income natin. Tapos yung ating Twitter, so meron ng summary dito si Philippine Stocks Exchange po natin. So based dito sa galawan, very good ulit yung ating net foreign buy, 420.61 million. Tapos meron na tayong volume, 5.26 billion net foreign turnover value po dito sa market. So yung pinakapanalo is dito sa finance ulit, medyo malakas ulit. 1.15% and then industrial is 1.15%. Property nag-pullback, negative 1.13%. So sila yung mapula for today's trading natin. So ito naman yung mga binenta. So foreign funds sold, BPI, Security Bank, Union Bank, APF, Gen, ANI DNL, EI, AGI, Ali, Globe at saka si dito natin. So SEC, ayan. So ito siguro pinaka-catalyst natin kay SEC naman natin kasi nga medyo pumitik din po yung kanyang galawan. So meron siyang up move na 4.52%. So Semirara achieves record cool sales volume of 14.8 million metric tons in 2023. Ayan. So hopefully maging maganda yung earnings niya. DNL, nag-breakout na rin to, plus 2.34. Subsidiary Chemres Technologies is optimistic about Department of Energy draft circular mandating increase in biodiesel or cocomethyl. Ayan. So, yan yung catalyst niya. Tapos si Certec, ito yata yung niya. Ito yung sinasabi ko kanina. On Thursday said the Philippine Economic Zone Authority has approved the application to set up an electric motor assembly. Ayan. So, yan po yung bago niyang project. So, yun yung nagpapitik na malakas ng kanyang price action. And then, syempre, sa atin naman, sa buong market natin, yun nga, yung expectation natin na bababa yung inflation. 4.1 pala yung yung November natin and then December natin is 3.9%. So, tingin ko mas lalo pang bababa dyan kasi di ba, marami ng marami ng naglabasan, di ba? Yung consumer natin is marami ng namimili. AB size project launches and estimated timeline, si Tech, yan na yun. So, daming post ni Tech, tapos si SEC. So, yung kanyang production, di ba, malakas. Si Balay, ayan, nag-up kanina ng 14%. Pero nag-close yata to mga 10%, no? So, a sign of reversal din para sa kanya. ACN, 5.9%. Parang hindi yan yung closing natin eh. BDO, so meron siyang reliable dividend of 2.38%. Pero ito maganda. Earnings grew by 41.2% naman. Okay? So yun po yung kanyang galawan. Mary Mart, pumitik din to, na revenues grow 27% year on year. Okay, dyan na po yung mga funda niya. CLI received SEC approval for the amendment of its article of incorporation. Mrs. G to open Cebu store. Okay, tapos, ayan, so andyan po yung balita ni Bilyonaryo with regards kay Mrs. G natin. DNL, okay na yan. Inflation, mababa siya. May share buyback si AGI. Axilum, unit launch, Northern Mindanao Hospital. Okay, so may bago siyang project doon. Si Tech, alam natin yan. BRN, Browns Company Unit Irrigation Solution launch the 700 million e-beam cold storage facility in Tanay, Rizal. Okay? So yan na po yung ating mga posts. The rest is kahapon. Laglag pa rin dito sa sa US market pero kakaiba sa atin kasi mukhang nandito sa atin yung investor. Nasdaq nag-drop siya ng negative 0.56%. Tapos si S&P natin is laglag din siya ng negative 0.34% naman. Okay? So yun po yung ating mga galawan, mga news sa market. Ayan guys, yung mga gusto sumali sa Patreon channel natin, sabi natin yung mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Always open po yung Patreon, so double check mo na lang po yung laman po ng ating Patreon naman. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng market. I-refresh natin si 2Trade Asia. Okay, so medyo may konting pullback pala tayo kaninang umaga. Ayan. Pero medyo okay naman na siya, di ba? So nag-okay naman bago mag second half and then dumiretso na nagberde yung market natin kasi medyo malakas na ACN, SEC.
So nag-up siya na 0.41%, 6,629.64. Tapos meron tayong bought and traded value niya mababa, 4.08 billion. Okay? So pero anyway, ito pa rin naman maganda, 420 million net foreign buy po sa market. So andyan na po nakapondo na po yung mga foreigners. Ito yung may pullback, AC 1.86%, SMPH 1.78 at saka si Ali nag-drop ng 1.44%. Yung mga humila sa atin, ACE-N nag-up siya ng 5.42%, SEC 4.52%, GGS 3.87 and then Converge is 3.52. So medyo marami pa rin yung berde po sa mga blue chips. 49% foreign participation and then 51% local participation naman. Okay? So very good. Tingin tayo dito sa mga winners natin. So si Tech nga po 13.94%, Balay 10.81%, Inex 8.08%, Ionix mga semicon 6.86%, si Home nag-breakout din 6.72%, si Dito 6%, Upson, ASN more than 5%, ang dami. FLI 4.84, ABA 4.76. Ayan, si Plus, bumalik siya 4.41. And OLHCO, nag-breakout na rin siya 3.95%. GGS 3.87. Okay? So ito po yung ating mga losers. Nanguna dito si Fruit. Ayan, so ano ba meron kay Fruit? Negative 4.26%. Si the rest mga penny stocks yung naglaglagan minus 3% si Now. So medyo pullback. PHR minus 2%. And then yung mga blue chips, SMPH at saka si Ayala Corporation natin. Okay? So yun po yung ating galawan. So nagbiberde na ba yung port mo as of this time? Ayan. So tingin tayo dito sa galawan ng ating market. So on the way na. So kala ko end of January pa yung 6,700 natin. So anyway, yan yung pinaka-main na resistance. Hopefully hindi tayo mauntog bago magkaroon ng pullback si PSE. So wala pa siyang pinapakita na parang major pullback, di ba? Kasi diretso pa rin na umakyat tayo and then medyo bullish nga talaga kasi always nandito sa average na MA9 yung ating galawan sa index. Okay? So wala pang overbought si PSE. Mukhang may gagalaw pa nga tayo papuntang 6,700 and then okay din yung ating pinaka-MACD formation naman. Okay? So tingin tayo dito sa US market. So medyo pullback sila. Ilang araw na dito sa US market. Nasdaq, negative 0.39%. Dow Futures, negative 0.24%. S&P is negative 0.29% naman. Okay? So, medyo pullback ulit dito sa US market. Medyo pangit yung galawan nila, no? Ahead siguro yun ng mga interest rates na naman. At saka yung inflation report din nila. Okay? So European market medyo malakas po yung drop pala dito sa Europe natin. Okay, so dito sa bandang Asia, mix tayo pero mas marami pa rin yung bagsak ko. So maswerte talaga yung yung galawan ng PSE natin sa as of this time kasi nagre-recover na nga po siya. Okay? So tingin tayo dito sa crypto. Pullback din, puro pula din yung chart na makikita mo. Bitcoin, 43K pa rin naman. Ethereum, 2.2. And then 317 pa rin naman si BNB. Yan pa rin naman yung mga prices nila nung nag-check tayo kapon. Yung iba, so nag-pullback tayo dito sa ibang cryptos natin. Si ADA, minus 3%. And then TRX is minus 1.57. So the rest is parang konting correction lang naman yung kanilang galawan. Okay? So balik tayo dito sa market. Refresh natin to. Buyers and sellers. Tapos tignan natin yung ating mga trend stocks. Okay? So good vibes yung ating mga port as of this time kasi medyo lumalaban na yung ating mga stocks. Ayan. So medyo maganda. Medyo worried tayo sa kanya kahapon kasi medyo sabi natin baka mag-retest pa tayo dito sa 2.19 pero ayan, so hindi na dead cat bounce kasi last time nagkaroon tayo ng bounce 3 days, binawi din niya. So ngayon, sumabay na rin sa good sentiment na market si dito natin. So iba talaga pag si PSE ang maganda yung galaw. Majority ng stocks natin is okay din yung kanilang galawan. Okay? So slightly above RSI 50. Hopefully tuloy-tuloy na yan para sa bounce momentum na bounce nitong si dito natin. With regards sa trend, okay, so currently nasa resistance siya ng ating pinaka-descending
triangle formation naman sa kanya. Okay? So yan po yung galawan natin kay dito. And based sa price action niya, silipin natin. Meron siyang gain, so malakas siya, 6.01%. Tapos meron tayong 1.6 lang naman million na foreign sell. Call Asia SEC ang buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller naman. Okay? Next. So punta tayo dito sa mga winners. Certec. So yun yung pinaka-catalyst natin no, kay Certec. So asan ba yan? Ayan. So meron dito si Business World natin. Certec gets PESA not to set up e-motorcycle assembly. Ayan, so gagawa siya. Ba? Nag-venture siya no from Semicon papunta sa industry natin no. So sumasakay siya sa sa renewable energies itong si Certec naman natin. Okay, so good. At least meron tayong balita kay Certec. So lakas ng volume mo. Laki ng volume niya based dito. And then nag-breakout siya dito sa MA100. So lalagyan natin as support yung gap dito lang sa gap kasi malakas naman yung galaw. And then immediate resistance natin is dos na siguro, no? Dos. Ayan, kasi medyo malakas naman yung pitik ni nitong si Certec po natin. Okay? So yan po yung nakita natin na galawan ni Certec natin. Okay, kaya-kaya niya to. Mukhang okay naman. Nag-overbought na pala yung RSI natin. So, watch out na lang. Medyo overbought yung RSI. And then, si MACD natin is bullish din po yung kanyang galawan naman. Okay? So, based dito sa price action natin kay Tech, meron siyang taas, no? 13.94% gain, 51K net foreign sell, malit lang. Call optimum ang buyer and then call abacus naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, wala tayong negative news dito ngayon, no? Wala tayong makita na negative news sa mga stocks natin. Puro positive yung mga lumalabas as of this time. Next, another winner for today, si Converge. Ayan, so medyo malinaw na yung breakout niya. So sinagad na niya. Papunta na tayo. Next resistance is dito sa around 9.87. Support is ito. Ayan, so around 9 pesos yung pinaka-support natin. Ayan, bumalik na siya. And then sabi natin, per value is 12. Ayan, so medyo malayo pa naman. Last time, 19 yata yung review natin o 17. Hindi rin naman siya umabot doon. Ayan, so anyway, based sa price action niya, malakas yung momentum ni Converge kasi pangalawang araw na po na meron siya malaking net foreign buy. So bumalik na yung mga foreigners natin sa kanya. So kung hindi aalis yan, kahit meron siguro siyang pullback for the coming few days kasi kaka-breakout niya lang, is okay na okay pa rin to si Converge natin. So medyo nag-touch na siya dito sa ibabaw ng RSI 70 pero okay pa yan. And then yung ating MACD formation is very bullish din po yung kanyang galawan naman. Okay? So very good. Meron tayong magandang galaw. Para kay Converge, price action. Meron tayong news ba? SCC pala yung meron ako sa news. So 3.52% up si Converge. Ayan, so yan yung pangalawang araw na nakita natin na volume po nitong si Converge natin kasi meron siyang net foreign buy na 33.8 million. Malaki yan. SB Equities ang buyer at saka si PEP. SB Equities ValueQuest yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So maganda. 3.52% yung galawan po nitong si Converge naman natin. Okay? So ngayon sawa tayo sa stocks na puro green, di ba? So last time sawa tayo sa mga stocks na pabagsak. Ito naman pa-recover na talaga yung karamihan ng ating stock. So good times. So hopefully medyo tumagal din yung natin, yung rally ngayon naman. Okay? So ayan, pabalik na si SEC natin. Okay, so hindi pa siya nakakabawi sa mga merong dividends kasi nandito para makakumita yung mga bumili last time ng dividends. Meron naman silang binigay na dividends na pero meron silang negative 10% ba itong drop niya last time. Kasi hindi pa naman siya nagre-recover dito. So kung mag-close tong gap na to, 10%, may kita na yung mga kumuha ng dividends sa kanya. Okay, hopefully mag-close tayo. Currently nasa resistance siya, pero parang strong naman yung trend din niya. And then meron siya mga significant din na volume dito. May mga volume din si SEC natin. So okay yung RSI, pataas siya, papunta na sa overbought and then solid yung yung galawan ng ating pinaka MACD formation naman. Okay? So next, punta natin yung kanyang price action.
So based sa price action niya, meron siyang 4.52% na gain for today, 2.8 million at foreign buy, Regis call ang buyer, and then Pep Regis yung ating pinaka main seller naman. Okay? So yung news pala natin, ito pala, meron siyang SMPC achieves record cool shipments in 2023. Okay? So tingnan natin yung earnings niya. Kasi yung last time nung sinisilip ko yung mga earnings niya, yung mga may letter D parang mababa yata siya. So hopefully maging maganda ulit yung earnings niya for this year 2024 na Q4 pa pala, no? Antay pa natin yung Q4 results ni SCC. Okay? So net foreign buy siya. Next, SPNEC. So medyo mahina. Marami pa rin siguro nakabantay dito kasi nga malakas din naman yung galaw niya last time. So nag-close the gap na siya. So nag-close the gap, nag-retest, and then nag-bounce ng konti. Pero ang kailangan natin makita sa kanya is breakout dito sa descending triangle, sabi natin, para mag-continuous po yung pattern natin na reversal para dito kay SPNEC naman. So medyo nagko-curve pabalik yung RSI, pero yung MACD niya is medyo bullish pa naman ng konti yung kanyang galawan pa. Okay? So tingnan natin yung price action ni SPNEC. Negative 0.77%, 12 million. So hindi nawawala yung yung buy ni Abacus. Talagang binibili niya ata lahat ng shares na ito. Meron siyang 12.2 million at foreign buy. Abacus call ang buyer, and then Abacus FMS yung ating pinaka-main seller. And then lastly, para sa mga stocks natin, si ABA. So, ganda rin ng galaw niya. Oh. Diretso na green yung candle, tapos lalaki ng lalaki ng volume niya. So, nag-breakout na ba? Sisilipin natin maigi. So, medyo nauntog siya ng konti sa MA100. Pero siguro ilagay ko na dito, no? Ito na kasi yung pinaka next na resistance level ni aba natin, o kung medyo bullish naman dito muna sa 1.22. Okay? So, gaya ng sabi natin, ang pinaka support natin is yung ascending trend line formation. Ayan. So kasi may pattern din siya. Parang si PSE, di ba? Meron din siyang pattern na pinapakita. So slightly below pa rin siya ng RSI 70, pero bullish na bullish yung galaw niya. And then yung ating MACD formation is okay pa rin naman siya. Okay? So based sa price action ni ABA, 4.76% up for today. 2.6 million and foreign buy po siya. Maybank, Rihina ang buyer, and then Maybank call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, ayan. So, finally, nakakita na tayo ng mga start ng bull run ng market natin. Tapos, medyo solid si Philippine Stock Exchange. Tapos, karamihan ng kulelat ng mga blue chips na sina Converge at saka si ACN is nag-start na rin mag-reverse yung kanilang direction. So, parang may bull run tayo for this year 2024. Hopefully, ma-break natin yung 7,000 bago end of the year or second half ng 2024 naman. So, siguro kaya naman pag yung inflation is naging controllable and then wala na masyadong negative news sa South China Sea ulit. Okay? So anyway, enjoy na lang po yung weekends natin. So bago mag-close, please don't forget to subscribe po para updated ka, and then join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. So, check na lang po yan Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide, guys So, lalo na medyo bull na yung market natin. Hanap tayo ng mga stocks dito sa grupo natin. So, pwede po kayo sumali. So, yun lang. Maraming salamat. Very happy weekends po.